Kaliwat kanan ng mga babaeng sumasabak sa larangan ng pagandahan. Lahat umaasam na makakuha ng titulo at korona. Pero para kay Miss International 2013 Bea Rose Santiago, ibang laban na sa buhay ang kanyang gustong ipanalo. Ito ang kanyang sakit na chronic kidney disease. At sa sitwasyong kanyang kinasasadlakan, paano niya nalagpasan ang mahihirap na katanungan? Bea Rose, kaya mo pa bang lumaban? The new Miss International for 2013. Miss Philippines! Congratulations to Miss Philippines! Ganda at korona. Perpekto kung titignan ang buhay ng isang Miss International Bea Rose Santiago. Dinala ang bandila ng buong Pilipinas sa mundo. Sinong mag-aakala na ang hinahangaang beauty queen dumaan sa napakatinding pagsubok sa kanyang buhay? Si Bea Rose nalagay sa bingit ng kamatayan. Bata pa lang si Bea ay kinakitaan na ng potensyal ng pagiging isang beauty queen. Nahubog ang pangarap niyang ito sa kanilang probinsya sa Masbate kung saan siya lumaki. It's actually my mom's dream. Frustrated beauty queen si mom ko at saka yung mga aunties ko po. Matangkad talaga ako. So, halatang kakaiba, I guess. Tapos, syempre, in a small town, maputi ka, matangkad ka. Tapos, maarte ka pa. So, ang tingin nila kagad, beauty queen ka or supermodel. Ang tatay niya na si Man, isang beses lang sa isang taon kung umuwi noon. Nagtatrabaho naman ang nanay niya sa gobyerno, malayo sa kanilang bayan. Kaya, lumaki si Bea sa pagmamahal ng kanyang lolo at lola. 16 years old si Bea nang nagbago at pumihit ang kanyang kapalaran para sumama sa kanyang nanay at mga kapatid sa Canada. Naghiwalay na kasi ang kanyang mga magulang. Kaya ganun na lamang kahirap sa kanya ang makitang hindi nabuo ang kanyang pamilya. Hindi pa man nagtatagal sa Canada si Bea nang isa na namang pagsubok ang dumating sa kanya. Si Bea Rose na-diagnose isang autoimmune disease na nagpapababa ng resistensya niya ng buong katawan. It's an autoimmune that the body attacks its own kidney. I had to change my whole lifestyle. Food, sleep, the way I think, everything. Ang karamdamang ito, hindi niya inakalang magiging mitya ng kanyang buhay sa hinaharap. Pero life must go on para kay Bea. Sa kabila ng nagbabadyang panganib sa kalusugan, dahil nga mababa parati ang resistensya at kahit na anong sakit ay pwedeng kumapit sa kanya. Sa Canada rin niya binuo muli ang pangarap ng kanyang nanay para sa kanya, ang maging isang beauty queen. So privileged na right a year after na lumipat kami doon, na-scout ako and na-sign ako ng one of the biggest modeling agency in the world, which was Ford's modeling agency. And sobrang lucky, I guess, blessed na nag-iisa akong Pinay din. Kaliwat kanan ang naging project niya sa Canada. Hanggang sa nakilala niya ang beauty queen maker at fashion designer na si Mama Rene Salud. Nagbigay sa kanya ng break sa mundo ng beauty pageants. Sinabi niya, Ineng, pang beauty queen, pang binibini ka. Pwede kang manalo. Ako like, totoo ba, Mama? Like, may blessing ba yan? Sabi niya, oo, mananalo. So, pumasok ako sa pageant niya, which was Mutya ng Pilipinas. Buti naman nanalo. Tapos, na-meet ko si KF, si Rogel Flores. Tapos, nagpa-train ako kay Rogel, nagpa-train ako kay Mommy G. Sumabak si Bea sa Binibining Pilipinas at pinalad na nakuha ang Binibining Pilipinas International title noong 2013. Naging opisyal siyang pambato ng Pilipinas sa Miss International pageant sa Tokyo, Japan. At hindi siya nabigo. Ang Miss International crown ang nagbukas ng maraming pintuan para sa kanya, kabilang na dyan ang mundo ng showbiz. Napasama siya sa iba't ibang proyekto sa telebisyon at pelikula. Pero
Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Kung kailan paangat na ang kanyang karera, saka naman dumating ang matagal na niyang kinatatakutang sakit. Si Bea Rose nagkaroon bigla ng chronic kidney disease. Ang chronic kidney disease ay isang kondisyon kung saan ang ating kidney o bato ay nasisira at wala ng kakayahan na magsala ng ating dugo. Pwedeng magdulot ng iba't ibang mas malalaking komplikasyon sa ating katawan. Kalaunan, maaaring maging dahilan ng kamatayan. Mula sa chronic kidney disease, nauwi ang sakit ni Bea Rose sa end-stage renal disease o kidney failure. Gumuho ang mga pangarap ni Bea. And so I had no choice but to leave what I love and syempre go back to my family, to Canada, and to get the right help. So yun ang mahirap for me, was just to leave so abruptly. Pero bago tumulak pabalik ng Canada para magpagamot, kinatok niya ang langit. Nilibot ang mga simbahan. Hindi mabilang ang rosaryong dinasal sa baklaran. Nagmakaawa sa mapaghimalang Poong Nazareno ng Quiapo. Humihingi siya ng isang himala. Nag-evolve yung way of pananampalataya ko. Parang nag-evolve din yung trust ko kay God. Sa Canada, puno siya ng pag-asa na gagaling sa kanyang karamdaman. Sumailalim sa dialysis treatment si Bea. Pero dahil sa hirap at pagod sa proseso ng pagpapagamot, may mga pagkakataon na akala niya mamamatay na talaga siya. So kailan mo nasabing yes talaga ang sagot ng Diyos sa'yo at mahal ka niya? All struggles are gifts from God. Kung hindi ka nag-struggle, kung hindi ka nasaktan, kung hindi mo na-experience, you're not living, you're not alive. Patay ka. So, all the times na nasaktan ako, kahit masakit na masakit, I always say na there's always rainbow after this. God's just giving this to me. Pinapahumble lang ako ni God. And ang daming beses na muntik na talaga akong mag-owner. Sadyang mabuti ang Panginoon sa beauty queen na Pinay. 2022, nang madugtungan ng buhay ni Bea sa pamamagitan ng isang kidney transplant at mismo ang kanyang bunsong kapatid na lalaki ang nagbigay ng kanyang bato sa kanyang kapatid. So Bea, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, naniniwala ka ba sa himala, sa milagro? Yes po. The first time na I asked God, first time ko mag-pray po, Ms. Corina, talagang galing sa puso ko was for a brother. Kasi nainggit ako sa neighbor ko na may anak na lalaki. So sabi ko, I want a baby brother, please Lord, kasi may sister na ako. Gusto ko may alagaan. And 2 years after, nabigyan ako ng brother. So I really thought siya na yung blessing, miracle, yay! 25 years later, he's become my donor. So he was sent here not to just be my brother, but to be my angel, my hero. You have God in your heart. All things come together for good. So kahit na gaano man kasakit yung nangyayari or kahirap, just always stay in the light. May mangyayaring na ipupull out ka ni God. You just have to have Him in your heart. And that the true meaning is kahit anong sakit, just believe. Sa ngayon, aktibong nagsusulong si Bea ng isang grupo ng mga gaya niyang sumailalim na sa kidney transplant. Nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa ibang may sakit. Itinataguyod din niya ang kanyang advokasya tungkol sa organ donorship para maghikayat na sumagip ng buhay ng nangangailangan. May program na para sa amin mismo na tutulungan kami, i-guide kami na ito yung pagkain, ito yung bawal, ito yung kailangan na gawin mo, ano yung mga pwede sa'yo, ano yung dapat na hindi mo pwede gawin, yung mga ganun po. Kasi mahirap po yung wala kang katuwang. Isinusulong din niya ang mga ito sa gobyerno ng Canada. Sa katunayan, ay naiparating na ng ating Miss International 2013 ang kanyang adhikain sa mismong Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau. Ang pangalawang buhay na bigay kay Bea, maituturing na isang himala. Totoo man o hindi ang himala, hindi maikakaila na marunong makinig ang Diyos ng ating mga dasal.
kahit gaano pa ito kaimposibleng mangyari. Darating ang araw na ang lahat ng ating mga panalangin ay matutupad. Basta't ayon kay Bea, mayroong pananampalataya at pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa Panginoon. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!